People power na kaya mga kadonatics. Ang simbahan ay nagsalita na, hindi na nakapagtimpi mga kadonatics. Ay talaga naman. At retired generals at mga retired armies mga kadonatics, nako, lalahok sa malawakang rally against corruption this coming November 30. Grabe mga kadonatics. At Gibo Teodoro, the National Defense Secretary, binara si Bongbong Marcos bakit nakipag-usap sa China. Nako naman mga kadonatics, paano na yan? Eto, panoorin natin. Ito yung pahayag ng church mga kadonatics. We have no other way but to fight it because corruption is sin and sin is against the plan of God for us. So to stand against corruption is a Christian duty. At kung hindi tayo maninindigan laban sa corruption, ay baka hindi na tayo naninindigan para sa Diyos. Nako. Pangalawa, we want to say that we are not here to curse. We are here to light our lights because we want to be the light that will overcome the darkness that is over our land. We have no other way Again, but to fight it because corruption is sin and sin is against the plan of God for us. So to stand against corruption is a Christian duty. At kung hindi tayo maninindigan laban sa corruption, ay baka hindi na tayo naninindigan para sa Diyos. Pangalawa, we want to say that we are not here to curse. We are here to light our lights because we want to be the light that will overcome the darkness that is over our land. Alright mga kadonatics, ano sa tingin nyo ang stand ng church mga kadonatics against corruption? Well anyway mga kadonatics, as part of a sovereign nation, of course you always have the right to voice out mga kadonatics kasi we have the freedom of choice. We are a democratic country and I understand kung galit sila sa corruption, it makes sense mga kadonatics. But the thing is, wag lang gamitin yung church, yung podium para atakihin yung mga nasa gobyerno. But I think mga kadonatics, that is a different story. Eto, retired armies mga kadonatics at generals, naku naman, nagbabala na makilahok sa malawakang rally. At eto mga kadonatics, panoorin natin. Makikisa na rin ang ilang retiradong general sa ikinakasang malawakang protesta kontra korupsyon sa November 30. Gusto na raw nila ng pagbabago. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Uhaw na raw sa pagbabago ang ilang retiradong general, kaya makikilahok sila sa malawakang protesta kontra korupsyon sa Nobyembre 30 sabay sa paggunita ng Bonifacio Day. Yan ang sabi ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice matapos umanong makipagpulong sa kanya ang ilang retiradong general. Ipinost pa ni Erice sa social media ang larawan ng kanilang meeting. General Senga, General Sarmiento, PNP, yung dating DICT. Eliseo Rio. Eliseo Rio. Colonel Santiago ba yun? Pero ayon sa kongresista, hindi raw ipapanawagan ng mga general ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang nais lang daw nila ay reforma. Kabilang dito ang pagpapatibay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at ang pagbuwag sa mga political dynasty. Kawawa ang bayan kung ang ipapanawagan ay BBM resign. Kasi ang mangyayari niya, magkakagulo lang lalo. Pag na pumalit si Vice President Sara, kanya-kanyang ano na naman yan, paghihiganti. Di ba? Kwento pa ni Erice, kinausap na rin ng... Well, may punto siya pero mas maganda ang mangyayari mga kadonatics pag BBM resign as well as anti-corruption rally talaga. Bakit? Ilang beses na tayo nagrarally mga kadonatics for anti-corruption. May nangyari ba? Lumahok pa yung mga artista, may nangyari ba? Wala! Di ba? Mas lalong pinatindi mga kadonatics ang mga nangyayari ngayon. So, BBM resign is the only way. Dapat alam nila yan mga kadonatics. It makes a lot of sense. As I have told you many times before, na hindi na matatablan itong mga kumag na to, itong mga crocodile, sa pasimpleng rally-rally lang. Wala na. Useless yung effort. Lahat mga kadonatics, yung time, money must spend
if the rally mga kadonatics is only for peace rally, and then after November 30 mga kadonatics, balik na naman yan sila sa kanilang mga gawain. Kaya much better BBM resign. At least mga kadonatics, kung si Inday Sara Duterte ang papalit, alam natin na may gagawin siyang napakatindi. Ito si BBM ngayon, ICI lang yung binuo mga kadonatics. Napahinto pa yung Blue Ribbon Committee. ICI sa malawakang korupsyon mga kadonatics, isang independent investigation lang yung binuo mo. Mga retired general si PBBM bago ang September 21 rally. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng AFP pero wala pa silang tugon. Pero dati nang sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Katunayan, inamin din noon ni Bronner na may mga retired general na nag-uudyok sa kanilang magkudeta. Pero nanaig pa rin daw ang katapatan sa serbisyo ng mga sundalo. Kaya tiwala pa rin daw ang Pangulo sa AFP. Napaka-pulpul naman itong mga RB natin mga kadonatics. Can you imagine? Baka tiwala kayo sa inambun sa inyo? Ay nako. Kahit na hindi kayo magkodeta, mananawagan kayo. Sino bang pinoprotektahan nyo? Yung mga politicians na grabe ka-corrupt or yung taong bayan? Kasi the government mga kadonatics is composed of the people. Kung the people na are saying mga kadonatics na ito, they should actually support that. Kung magkakawatak-watak yung taong bayan, ay talagang magkagulo yung gobyerno. Sinong pinoprotektahan nyo? Yung bang si Romualdez na tinawagan kayo noon na okay na yung allowance nyo? Ilang bilyon yung pinasok sa inyo? Yung ba si Zaldico? Nakausap nyo din? Nako. Ay talagang wala mga kadonatics. Sa akin is take care of the country. Make sure that the country is safe. Malaki po ang tiwala ng ating Pangulo, ng ating Secretary of National Defense na kayang-kaya po natin panatiliin ang kapayapaan. Sa gitna naman ng gumugulong na hay nako, pugok talaga mga kadonatics, no? Protect the people. People na ganyan nananawagan na mag-resign ka, BBM. You have to support that. Di ba? What do you think mga kadonatics? Ang interest ba ng karamihan ang pinoprotektahan ng Armed Forces of the Philippines or ang interest ng mga kawatan? Comment down below. investigasyon sa pangungurakot sa flood control project funds na nawagan ang ilang kongresista sa taong bayan na lumahok sa November 30 rally. Ang tunay na horror story sa ating bansa ngayon ay ang mga ghost projects at matinding korupsyon. Sa katunayan nga, punong Okay, sana mga kadonatics nagsalita pa itong si Inpe Ilago. Ay nako. Ay parang sa tingin ko itong mga makaliwa ang pula mga kadonatics, talagang pinupush nila yung anti-corruption rally ngayon para yung issue para patungkol sa kanila malihis. Tingnan niyo mga kadonatics, di ba? Wala masyadong ingay ngayon sa side nila kasi supported. Ay nako. puno ng trick or treat ang gobyerno ngayon. Inept is real. Ay, tama na. Ay ko na makinig. Ay nako, kinikilabutan ako mga kadonatics makita tong mga to, especially Halloween. Anyway, let's go on mga kadonatics sa statement ni Gibo Teodoro patungkol sa pakikipag-ugnayan ni BBM kay Xi Jinping. Eto mga kadonatics, panoorin natin. Sir, picking up on what you mentioned kanina, sir, about not wanting to meet your Chinese counterpart, hindi ba important, sir, for ministers to continue conversation despite the tension? Well, of course it is important. But how can you have a conversation when the day before the ADMM, the Ministry of Defense of China came out with a statement that we have to mend our ways and or suffer the consequences, and that the Philippines is blackmailing China? Would you talk to, or would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. Paano yan, Gibo? Yung amo mo, lumapit talaga kay BBM na ilang beses pang ginawa mga kadonatics. Actually, nag-attempt. Pero talagang natakot siya sa security guards ng President
ng China. At yun talaga yung ginamit niya. I mean, if I would be willing to talk, if there was a semblance of good faith, kung nagpakita ng sinseridad, kakausapin ko bakit hindi. Pero kakausapin mo na the day before sinabi binablockmail natin ng China, pagkatapos magbago daw tayo ng mend your ways para biro mo magsasabi sila gusto namin makipag-usap, mabait kami, pag sasabihan ka on the other hand na ganun, sampal sa mukha yun. Kaya hindi ko tatanggapin. At sinabi ko yun sa aking intervention sa ADMM Plus. At kinot ko ang isang tao na sinabi, resist unilateral bullying. So sinusunod lang naman natin ang sinabi. Sino nagsabi no? President Xi Jinping sa APEC. Kaya October, sabi niya, we must resist unilateral bullying. Ba't pag tayo ang nagre-resist, ayaw nila? Ano reaction, sir, ng China? Wala. Sir, this is the... Hindi ready yung script Nako. Sir, this is the... Paano yan, Gibo? Ha? Paano yan, Gibo? Yung amo mo, ha? Nakipag-ugnayan kay Xi Jinping, siya pa yung mismong lumapit. Paano yan, ha? Parang naging fan siya doon eh. Na break ang protocol, mga kadonatics. Paano yan, Gibo? Ha? Paliwanag mo. So, that the Philippines signed with another country, no? But we're still seeing a lot of incidents involving the Chinese in the West, in the South China Sea. Are these alliances having an impact on Chinese aggression? Definitely. It has an impact. Because it serves also to unearth, to put to light what are true intentions of China. It is not Pacific at all. Peace-loving, pagkatapos ganun ang gagawin. Yan ang katunayan na dapat makita ng ating mga tao. Pwede tayo makipag-usap, magpakita lamang ng sinseridad. Thank you, sir. Nako, mapagalitan ka sa amo mo. Ng amo mo pala. Nako, mapapagalitan ka ng amo mo, Gibo. Talaga naman rhetoric yung sinasabi nila. Ang policy nila talaga is to take control of the South China Sea. So lahat ng sinasabi nila, rhetoric yun. Yun ang goal. No? Kasi ang world trade, kontrolado yun. Yung critical underwater infrastructure na tumatawid dyan. Napaka-importante. Nakikialam din sila hanggang sa Baltics, hanggang sa Australia at saka New Zealand, hanggang sa Pacific Islands, hanggang sa South America. So, sino ang hegemonic? Sino ang gustong magpalapad ng kanilang poder sa mundo? China. Okay lang sa atin yun. Huwag lang tayo pakialaman. Ang hinihingi natin, umalis sila sa West Philippine Sea. 800 kilometers magmula sa kanila yun. Sa atin, yung Bajo de Masinloc is 124 lang. Oh. Anong gusto mong mangyari, Gibo? Ha? Anong gusto mong mangyari? Nagbabala na ang China, mga kadonatics, na if Philippines wants war, then they will get it. If Philippines wants a nuclear war, then they will be wiped out with nuclear war. Yan talaga yung sinabi ng Chinese envoy, mga kadonatics. Ano yan, Gibo? Anong gusto mo mangyari? Kaya I always, mga kadonatics, stick to the strategy of Tatay Digong na joint exploration. Wala naman tayong magagawa, mga kadonatics, kasi as much as we want to, hindi aalis yung China dyan. Nakapag-pundar na sila, mga kadonatics, we can no longer do anything. Sa panahon yun ni Pinoy, mga kadonatics, talagang nawala na yan yung Scarborough Shoal sa atin. Yung pabalik-balik na meeting ni Trillanes doon. Wala na tayong magagawa. Girahin natin sila? Kayo na lang, di ba? Girahin nyo na lang kung ayaw nyo talagang tumigil. Yung amo nyo, paano yan? Nakikipagkamay na kay Xi Jinping. Dapat tularan nyo din. Di ba? Paantay-anti-China pa kayo, itong mga loyalist, mga kadonatics. Napaka-grab yung kritisismo sa mga Duterte dahil pro-China daw. Tingnan nyo, anong mangyayari nyo sa pagiging anti-China?
Wala. Pero lahat naman yung ginagamit yung produkto galing China. Fan na fan kayo sa mga produktong China, mga kadonatics. Hindi ba? iPhone nyo. Halos lahat ng mga in-order nyo sa Shopee at Lazada galing China. O, paano yan, mga loyalist? Huwag na kayong mag-order pag galing sa China, di ba? Chinese construction in the Scarborough Shoal would be a red line for the Philippines and the U.S., would you think? Oh, I mean, if you treat it as an artisanal fishing ground, sumunod tayo sa arbitral award. Artisanal fishing ground, wala ni isang, within the EEZ of the Philippines, wala ni isang bansa na pwedeng mag-exclude ng kung sino doon. So, violation ng international law yun. Kung anong gagawin natin, of course, there will be a proper response. So, very quickly, sinabi nyo, na-talk with the Defense Minister ng China. Would you please give context to that? Na pwede lang. So, what do you think, mga kadonatics, ha? Ano sa tingin niyo ang mangyayari ngayon? Talagang gusto ng giyera itong anti-China, mga kadonatics, mga loyalist ni BBM. Yung amo nyo, paano yan? Ha? Ibabash nyo na yung amo nyo kasi nakipagkamay kay Xi Jinping? Anong masasabi nyo? Mga loyalist, ha? Comment nga kung anong masasabi nyo about sa pakikikamay ni BBM kay Xi Jinping. Ewan ko na lang, mga kadonatics, baka nagwelga na yung mga loyalists or ano kaya, baka na high blood na sila, mga kadonatics. Ewan ko. Well, eto for the last statement natin for this video, napakagandang versikulo galing sa Biblia. Itong sinabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 5, "For if someone does not know how to manage his own household, how can he care for the church of God?" Diba, mga kadonatics? BBM, this is for you. Thank you so much, mga kadonatics, and God bless you. Ingat palagi. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.